Magsisimula ang ikapitong chapter ng manhwa na solo leveling sa sitwasyon kung saan takot na takot ang mga hunter sa sinapit ng kasamahan nilang hunter na sinubukan magbigay ng papuri sa higanteng statwa. Inapakan nga ito at nadurog na parang insektong inapakan at nagkalat ang dugo nito sa paligid. Dahil dito ay nagsimula na silang tumakbo papalayo sa naturang higanteng statwa dahil sa sobrang takot na magaya sa sinapit ng kanilang kasamahan na hunter. Sa sobrang takot ay hindi na nila alam ang kanilang gagawin at sumisigaw na humihingi ng tulong. Meron ngang isang babaeng hunter na hindi na nakagalaw sa sobrang takot. Kaya ito naman ang pinuntiryang apakan ng higanteng statwa. Dito nga ay naapakan na rin itong babaeng hunter, katulad ng sinapit noong unang hunter. Habang tumatakbo palayo sila Jinwoo ay nagsabi si Mr. Song na sobrang delikado kung magkakasama sila. Kaya mas mabuting maghiwa-hiwalay sila muna ngayon. Sa isip naman ni Jinwoo ay hindi niya kayang iwan mag-isa si Johi dahil nga ito ay wala rin sa kanyang sarili. Mr. Park ay habang tumatakbo ay mukhang may kakaiba na rin itong nararamdaman. Sa isip niya ay hindi pa siya pwedeng mamatay. At naalala nga ang kanyang asawa na pinapatigil na siya sa kanyang pagiging hunter at pinapahanap na lang siya na isang normal na trabaho dahil meron na nga daw silang 2 anak. Sagot naman ni Mr. Park na kaya niya nga daw ito ginagawa ay para kumita na mas malaking pera para sa kanila. Dito ay tumigil na siya sa pagtakbo dahil sa tingin niya ay malayo na ang kanyang natakbo mula sa higanteng statwa. Sumigaw si Mr. Kim na sa likod mo? Tumingin ka sa likod mo. Dahil nga sa likod nito ay merong statwa. Dito ay makikitang nakatigil pala si Mr. Park sa likod ng isang statwa. Wala nang nagawa si Mr. Park kahit man lang ang paglingon nito sa likod niya ay inatake na ito ng statwa na makikitang hiniwa ito sa 2. Napahawak na lamang ito sa kanyang mukha habang nahahati ito at wala nang nagawa pa. At ang natigilin niya pala ay isang statwa na may hawak na espada. Sa isip nga ng mga hunter ang ikalawang utos na purihin ang Diyos. Di nga nila mapagtanto kung paano nila ito pupurihin lalo na't sinasalakay sila nito. At isa nga daw itong demonyo. Sa likod nila ang higanteng Diyos na statwa at ang mga nasa harapan naman nila ay ang mga gumagalaw na statwa. Umaatake kapag sila'y napapalapit sa mga ito. At ito ay mga daladalang mga armas gaya ng palakol, sibat at espada. Malaking martilyo, bakal na meses, pana at ang iba ay mahawak na mga instrumento. At lahat nga ng napapalapit sa may mga dalang armas na statwa ay napapahamak. Sa isip ni Jinwoo ay hindi sila dapat lumapit sa mga statwang ito at hindi rin naman sila makatakbo papalayo. At napapaisip siya kung ano ba ang kanilang nararapat na gawin. Dito nga ay may napansin siyang mga statwa. At ito nga ay ang mga statwa na may hawak na mga instrumento. Iniisip nito kung umaatake din ba ang mga ito gamit ang instrumento. Ang mga batong statwa nga raw ay umaatake kapag sila ay napapalapit sa mga ito. At gumagawa ito ng mga pagkilos laban sa kanila. At iniisip nito kung may kakayahan din bang gumalaw ang mga batong statwa na may mga hawak na instrumento. At kung ano ang mga gagawin ng mga ito. At dito nga ay sinabihan niya ang kanyang mga kasamahan na doon pumunta sa mga statwa na may mga instrumento. At dito nga ay nagtatakang napatanong si Mr. Song. Si Mr. Song nga ay pumunta sa statwang may hawak ng torotot at tumunog ang torotot. Nagdadalawang isip nga itong si Mr. Song kung narinig niya ba talaga itong tumunog o namamalikmata lamang ito. Sinabihan ang mga kasamahan nito na pumunta sa mga statwang may hawak na instrumento dahil hindi ito gagawa ng isang pag-atak sa kanila. Si Mr. Kim nga ay pumunta sa batong statwa na may hawak na biolin. At doon siya nakaupo na namamahinga habang tumutugtog itong naturang higante. Makikita nga sa pagmumukha ni Mr. Kim ang pinaghalong pagkapagod, takot at paghihinagpis sa sinapit ng kaibigan nitong si Mr. Park. Wala na lamang itong magawa kung hindi umiyak. At ang sinisinga nito ay ang statwang higanteng Diyos na bato. Habang si Jinwoo at Johi naman ay patuloy pa rin ang pagtakbo para pumunta sa higanteng may hawak na instrumento. Nakarating nga sila sa statwang may hawak ng tambol. Ngunit hindi ito tumunog. Wala nga itong ginawa kaya nagtataka ang dalawa. Napatanong na lamang si Jinwoo kung bakit ayaw nitong tumugtog. Dito ay naisip niya na baka marahil kaya ayaw nitong tumugtog dahil magkasama silang dalawa ni Johi sa iisang statwa. Dito nga ay iniwan niya si Johi at sinabihan na dyan ka lang, ligtas ka dyan. Habang takot na takot itong si Johi na iniwanan siya ni Jinwoo. Habang tumatakbo nga itong si Jinwoo ay napansin siya ng statwang higanteng Diyos. At siya na nga ang hinabol nito. At takot na takot nga itong si Jinwoo, lalo na at medyo malayo-layo pa ang susunod na statwang may instrumento. Nakahabol na nga sa kanya ang higanteng Diyos na statwa. At nakatuon na dito ang kanyang paa para apakan siya. Sa pag-apak ng higante ay mabuti na lang at nakailag itong si Jinwoo at hindi ito naapakan. Dito ay sumigaw si Mr. Song sa kanya sapagkat mali nga ito ng pinuntahan. Dito ay napagtanto ni Jinwoo at gulat na gulat sa kanyang nakita. Dito pala siya napunta sa isang batong statwa na may hawak na kalasag. Dito nga ay bigla nang kumilos ang statwa at gamit ang kalasag nito ay inatake si Jinwoo. Takot na takot si Johi na isigaw ang pangalan ng binata. Habang ito ay umiiyak. Nakaligtas naman itong si Jinwoo sa pag-atake. Ngunit parang hirap na hirap itong bumangon. At nasa likod na rin ito ang higanteng Diyos na statwa. Gumagapang na nga lang itong si Jinwoo at sinasambit ang instrumento, nagmamakaawa na nga ito habang gumagapang papunta doon. At kung meron talagang Diyos ay nagmamakaawa na ito.
At dito nga ay naiisip niya ang buhay at kamatayan. Dito nga ay nasa gahibla na lamang ang kanyang buhay, matagal na nga daw siyang nakikipagpatentero sa kamatayan. Iniisip nito na dito na ba mapuputol ng tuluyan ang gahibla nitong kinakapitan para mabuhay. At dito nga ay may biglang kumanta. At dahil si Jinwoo pala ay nakarating sa batong statwa na kumakanta. Napadapa na lamang siya at mukhang nakaligtas na naman siya sa kamatayan. Natatawa na nga lamang ito, ngunit ang kasiyahan ay hindi mababaka sa kanyang mukha, kung hindi ang mukha ng pagod na pagod at kaawa-awang mukha. Dito nga ay nakatayo na lamang ang higanteng Diyos na statwa, at mukhang natigil na nga ang pag-atake nito sa kanila. Habang musika na lamang ang tanging naririnig sa kapaligiran, ay hindi mawawala sa bakas ng lugar na ito ang mga nasawing mga hunter, mga dugo na nagkalat dito. Tumatakbo si Juhi patungo kay Jinwoo at bakas dito ang labis na pag-aalala nito sa binata. At tinanong ito kung ayos lang ba ito at sumagot naman ito na ayos lang siya nang humigit kumulang. Si Juhi ay gulat na gulat sa nakita niyang kinahinatnan ni Jinwoo. Napatanong na nga lang itong si Jinwoo kung anong problema. At napatingin ito sa kanyang paa at mukhang hindi naman ito nagulat. May nangyari na pala sa paa nitong si Jinwoo. At dito na nga nagtatapos ang ikapitong chapter ng manhwang Solo Leveling. Maraming salamat. Please like and follow.